Medyo mainit ngayon si Cliff Hodge sa social media dahil sa kung paano niya naibabara ang 6-time MVP na si Junmar Fajardo at hindi lang yan, natalo pa nila at nakuha nilang game 1 na kadalasan San Miguel ang nakakakuha niyan. Dahil nga hot si Hodge ngayon, bakit hindi na lang natin sagutin ang mga tanong ng nakararami kung ano ba talaga ang totoong kondisyon ni Cliff Hodge? Tama ba yung sinabi ni Coach Yang Giao sa kanya noon niya siya raw ay may Down syndrome? Well, take it lightly lang tayo sa issue na to. Paalala lang po, ang topic na ito hindi para i-diskrimina ang mga taong involved sa video at sa mga taong may kondisyon na ito. Ito lamang ay pagpapatunay at pagbibigay ng paliwanag sa mga bagay-bagay at pati rin kay Cliff Hodge. Ngunit bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Sa mga hindi pa nakapag-follow sa aking Twitter, Sports Desk Media, baka naman. Syempre meron na rin tayo sa Facebook, SDM Game Zone. Actually, isa si Cliff Hodge sa mga hinahangaan ko when it comes to defending. Biruin yung mga kuis na buwis buhay ang dumipensa every game kahit na regular season lang. Kaya niyang tapatan ng Kraken itself na mas matangkad sa kanya ng 5 inches. Oo mga kuis, si Hodge ay 6'4 lamang ang listed height. Si Clifford Marion, kilala sa tawag na Cliff Hodge, ay isang Filipino-American na pinanganak at lumaki sa Pensacola, Florida. Nag-aral sa Ridley College at Hawaii Pacific dahil nga matangkad at varsity player. Sa isang pagkakataon, nakilala niya ang isang former PBA import ng Air 21 Express na si Jeremy Robinson. Nung nalaman ni Robinson na si Hodge pala ay half Filipino, hinikayat niya ito na pumasok sa PBA. Taong 2012, nagpa-draft siya sa PBA 4th overall na pinili naman ng Meralco Bulls at hanggang ngayon, hindi pa siya nati-trade. Debut game pa lang niya, nakakuha agad ng 19 points. Pero nalaman ng Meralco na hindi pala sa scoring ang linyahan niya nung naglaro sila laban sa Alaska. Siya ay nakakuha ng 4 blocks at 2 steals. Napansin din ng coaching staff na si Hodge ay bara-bara kung dumipensa na sobrang tibay talaga at hindi madaling natutumba. Kalaunan ang tawag sa kanya, Bionic Man. Iba din siya kung umagaw ng bola kasi napaka-hyper niya. Hindi niya namamalayan na may nasasaktan na pala siyang player. Tapos sa sobrang palaban niya, ilang beses na rin siyang na-eject sa game. Pinakahalimbawa na lang nito, yung nagkaroon ng issue sa pagitan ni Coach Yang Giao, Raymond Almasan at Cliff Hodge. Si Hodge ay nakakumit ng foul na halos suntukin na niya si Raymond Almasan. Sa paniwala naman ni Coach Yang Giao na sinadya talagang suntukin ni Hodge si Almasan, kaya sinabihan niya ito na delikado daw si Hodge sa liga. Mukhang mongoloid daw si Hodge. At dahil sa mga sinabi ni Coach Yang, pinabayad siya ng PBA ng 100,000 pesos habang si Hodge naman 20,000 pesos dahil sa delikadong ginawa niya kay Almasan. Pero ano ba talaga? Totoo ba itong akusasyon ni Coach Yang sa kanya? Pagkatapos mangyaring insidenteng yon, sinabi ni Hodge na naapektuhan daw ng lubos ang pamilya niya sa mga sinabi ni Coach Yang. Dahil alam niyo ba mga kuis na si Hodge ay merong kapatid na may Down syndrome. Hindi naman niya literal na inamin na may kondisyon siya, pero ayon sa isang geneticist, kapag ang isang ina ay may isinilang na bata na may Down syndrome dahil sa tinatawag na translocation ay posibleng ang magkaroon pa ng pangalawang isisilang na may ganoong kondisyon din. Maaring full Down syndrome or maaring lighter version lang gaya ng hyperactivity. Konting pagkakahawig sa mukha ng may syndrome or yung halos hindi nasasaktan kahit mauntog pa ng malakas. Gaya nung time na kahit nabagok si Hodge laban sa TNT, nakapaglaro pa. Kaya sabi ni Coach Norman Black, bionic man talaga si Hodge, hindi basta-basta napapatumba. Higit sa lahat si Hodge, hindi injury prone. Si Coach Yang nung sinabi niya na si Hodge daw ay mongoloid, hindi niya po alam na may kapatid pala si Hodge na si Christopher ang meron nito. So bakit nasabi ni Coach Yang at ng mga tao na si Hodge ay merong ganitong syndrome? Dahil sa umanong ilang gestures at hyperactivity nito sa court. Nagkaroon din ng hinala ang mga tao nung nagpa-rehab ito noong 2018. Hindi naman kinumpirma ni Hodge o ng pamilya niya kung siya rin ba ay merong syndrome gaya ng kapatid niya. Well, sasabihin natin na si Hodge ay walang ganitong syndrome makoys. Maaaring ganun lang talagang estilo niya maglaro, pero ang akusasyon sa kanya ay hindi naman napatunayan. Base din sa isang geneticist na hindi rin naman namamana ang ganitong kondisyon sa lahat ng pamilya. Si Hodge ngayon ay nagkaka-average ng 8.7 points, 8 rebounds per game. Kahit sabihin natin na si Hodge ay may syndrome, full man yan or light, pero kung wala naman siyang nilabag na sadyang magaling lang talaga siyang dumipensa, wala namang dapat ikahiya doon. Ang importante, may napapatunayan siya sa sarili niya. At isa rin siya ngayon sa mga kilalang best defenders sa PBA. Anong masasabi niyo kay Cliff Hodge?